Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama. At welcome po sa ating online Bible study dito po sa Timog Church Online Services. At nawa ang patuloy na pag-iingat ng ating Panginoon sa panahon po ng kalamidad ay patuloy pong igawad sa atin at akin pong dinadalangin palagi na tayo rin ay ingatan sa pandemya. At sa gabi pong ito ay magpasalamat din tayo sa Kanya. Binigyan tayo ng pagkakataon na tayo po ay makapag-aral ng Kanyang mga salita. Salamat din po sa lahat ng ating mga participants dito po sa Zoom at ganoon din lahat ng mga viewers po natin dito sa Facebook Live at sa lahat po ng makakapanood nito sa ating YouTube channel. Patuloy niyo po nawang tangkilikin at abangan ang ating mga pag-aaral. Kung meron po kayong kakilala na gustong matuto sa salita ng Diyos, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, habang may panahon pa po, ay imbitahan niyo po sila at upang sila ay arin pong makasama din sa mga pagpapala na ibubuhos ng ating Panginoon bago po sa kanyang pangalawang pagparito. At sa gabi pong ito ay aking inaanyayahan na lahat po tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo, kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan at kami po ay binigyan ng pribileyo na muli ay magkita-kita virtually upang aming pag-aralan ang inyong mga salita. At patuloy niyo pong gabayan ng bawat isa at ingatan sa anumang uri po ng peligro at ganoon din po, O Diyos, ang inyong banal na espiritu nawa ang patuloy ng mga siwa sa aming mga buhay. At pagpalain niyo po ang programang ito, patawarin kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala laban sa inyo. Itong aming dalangin, alang-alang sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. So sa gabi pong ito ay meron po tayong topic na napakaganda para sa bawat isa. At nawa rin po ang bawat isa ay handa na yung ating mga Bible, yung ating mga papel, ballpen, lapis upang may sulat po natin ang mga talata at ganoon din ikumpara po natin ito sa ating mga Bible at upang ito ay atin pong mapatunayan at ganoon din na patuloy na saliksikin po ang salita ng ating Diyos. At ang topic po natin sa gabi pong ito, katulad nandyan po sa ating Facebook group, ay alang iba po kung hindi ang the true beauty. Ang tunay na kagandahan. Sa panahon po natin ngayon ay marami po ang gustong mapaganda ang kanilang mga sarili, mga mukha, ang mga katawan, mga itsura at marami pang iba. No? At ayon sa banal na kasulatan, merong tunay na kagandahan na kailangan nating matunghayan, matutunan, at ito po ang kagandahan na hinahangad ng ating Panginoon na siyang sumaatin at maging daluyan po ng pagpapala niya dito sa lupa. Lalong higit po ay ang kanyang dakilang pag-ibig ay makitaan din po sa bawat isa sa atin. So, ang ating topic, the true beauty. Ang tinatawag na damit ng ating kaluluwa, ito ay napakahalaga din, napaka-importante na ating matutunan at ito po ay inilagay o itinalaga sa bawat isa na ito'y ating makamtan. So what is true beauty called? Anong tawag sa tunay na kagandahan which shines forth from the inside out? So ang kagandahan ay nagbibigay ng liwanag mula sa ating puso papunta sa ating panglabas na anyo with the help of the Holy Spirit sa pangunguna po ng banal na Espiritu. No? Kaya ang kagandahan sa pangunguna o kaya po'y pangangasiwa ng banal na Espiritu, ito'y nagmumula sa ating puso o sa kaloob-looban at ito rin ay makikita rin po sa ating panlabas na anyo. Tayo po ay magpatuloy. Sa unang Tesalonica Kabanatay 4, ang talatay 3 at 7, for this is the will of God, even your sanctification. Ano daw ang kalooban ng Diyos? Ang ating
kabanalan. That yes should abstain from fornication, for God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. So tayo ngayon po ay tinawag ng ating Diyos, no, at ang kanyang kalooban ay tayo ay mapabanal. At tayo daw po ay lumayo sa pakikiapid, at ganoon din tayo ay tinawag ng ating Diyos hindi po sa karumihan, kundi patungo sa kabanalan. Kaya ang kalooban ng Diyos ang pagpapabanal at ang kabanalan na siyang kanyang kahilingan upang siya makasama natin sa buhay na walang hanggan. Sa ating pagpapatuloy, kung ating babasahin po ang Romans chapter 6 verse 22, ang sabi po ng Bible, "But now being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life." Napakaganda pong talata na pagbulay-bulayan na tayo ngayon ay naging malaya mula sa kasalanan at naging lingkod ng ating Diyos, na tayo magkaroon ng bunga ng kabanalan. At ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Napakagandang pangako po. Yan ang kalooban ng Diyos na magkaroon tayo ng kabanalan dahil ang Diyos ay banal. Gusto niya pong maisauli yung wangis ng katwiran at kabanalan na naalis ng kasalanan sa ating unang magulang na si Adan at si Eva sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang katwiran. So, anong bahagi? What part of our being sanctified? Anong bahagi ng ating pagkatao ang kinakailangang mapabanal ng banal na Espiritu? So, tingnan po natin ngayon ang sinasabi po ng talata, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, "And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit and soul and body." So ang kabanalan na inaasahan ng ating Diyos na kanyang mapabanal sa pamamagitan ng pangangasiwa o pangunguna ng banal na Espiritu, ano daw po? Spirit, soul, and body. Yan po ang ating buong katauhan o pagkatao. Be preserved blameless, na wala pong kapintasan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Paano mangyayari na walang kapintasan o mapabanal o maging holy or sanctified kung tayo po ang ating likas ay masama, wala ni matuwid ni sasaman sa atin? It is because by faith tayo po'y magpasakop sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, maging masunurin sa kanyang kalooban at sa kanyang kautusan. At sa pamamagitan po nito, tayo'y mapapabanal po niya. No? Spirit, soul, and body. Yan po ang panalangin actually ni Pablo. "And I pray God," sabi niya po. No? At ang panalangin niya, nawa ang Diyos, no? Ang Diyos ng kapayapaan ay mapabanal tayo ng lubusan. Yan din sana po yung ating panalangin, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama. What advice is given regarding our clothing and personal appearance? Ano ngayon ang tinatawag na payo, no, ng banal na kasulatan o maging ng ating Panginoon sa ating mga pananamit at ganun din yung ating panlabas na anyo? Ang lahat ng bagay na tumutukoy sa ating spirit, soul, and body, ang espiritu, ang kaluluwa, ganun din ang ating katawan o buong pagkatao, ay inilagay po lahat yan ng ating Diyos sa banal na kasulatan. Kaya kapag ito ay ating pag-aaralan, sang-ayon sa kanyang pangunguna ng kanyang banal na espiritu at ating malaman at ganun din ay magpasakop, ay napakaganda po ng magiging bunga. Ano po ang payo? Tingnan po natin ang 1 Timothy chapter 2 verses 9 to 10. "In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel." Ganun din ang mga kapatid na babae, mga kababaihan, ay kailangan po nilang manamit na may kahinhinan, with shamefacedness and sobriety, no? Not with broided hair or gold or pearls or costly array, but which becometh women professing godliness with good works. So ang ating ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na kasulatan ay kanyang pinapaabot sa atin. Sinulat ni Pablo kay Timoteo
ang mga kababaihan. Bagamat ito'y tumutukoy din po sa mga kalalakihan, no? Nakikita natin na ang ating pong pananamit ay kailangan merong kahinhinan, no? At hindi nawa ito kinakailangan yung tinatawag na mga ginto o alahas. Yung mamahalin na mga pananamit, no? Kundi po ay yung tinatawag na kabanalan ang makita. So ito yung sinasabing from inside out, ang kabanalan sa loob, at ito'y makikita po sa pananamit na may kahinhinan sa ating panlabas na anyo. Yan po sinasabi ng Bible. Tunghayan po ngayon natin ang susunod na katanungan, what does the true adornment of the Christian woman consist of? Ano nga ang binubuo o tunay na bihis o damit o pananamit ng isang tunay na Kristiyano? Bagamat ito'y tumutukoy sa kababaihan, Christian women, ating pong pag-aralan. So sa 1 Peter chapter 3 verses 2 to 5, sabi po, while they behold your chaste conversation coupled with fear, whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold, or of putting on of apparel, but let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. So ito sinasabi po ni Pedro. Kanina si Pablo ay sinulat kay Timoteo. No? So ang sabi po ay pareho na atin daw pong paintulutan na ating pong pagkamamamayan o yung ating pong sarili ay kailangan po natin itong bantayang mabuti. Yung pong malinis na puso, may kaamuan at may ano daw po, kapayapaan. No? A quiet spirit is a peace with God. No? Masabi po, for after this manner in the old time, the holy women also who trusted in God adorned themselves, being subjection unto their own husbands. So ito po ay sinasabi o payo sa mga kababaihan. Sa unang Timoteo, sa unang Pedro, ay ganun din. Bagamat hindi katulad ng nabanggit ko kanina, ay ito ring pananamit, maging ang ugali ay maari din pong tumukoy sa mga kalalakihan, bagamat ang pagsuot ng mga alahas o ano pong yung mga style ng mga buhok ay ito po ay binanggit dito. At ito po ay pangunahin na mga payo para sa mga kababaihan. Katulad daw po ng mga unang mga kababaihan na may kabanalan. So what truly enhances a person's appearance? Ano nga ba ang tunay na nagpapaganda sa isang tao? Yan. Okay, tunghayan po natin ang banal na kasulatan. Proverbs chapter 15 verse 13. Ang sabi po ng Bible, a merry heart maketh a cheerful countenance. Kaya po yung masayahing puso. Ito rin ang nagpapaganda sa ating panlabas na anyo. Lalo na, paano kaya kung kausap mo palaging nakasimangot? Di ba? Medyo mag-aalangan ka na makipag-usap. Meron kayang Kristiyano na palaging nakasimangot? Si Kristo kaya ay palaging nakasimangot. So kaya po ay merry heart, masayahing puso na makikita po sa ating panlabas na anyo o sa ating itsura. But by sorrow of the heart, the spirit is broken. Kaya yung ating panlabas na anyo, lalo na yung ating mukha, kapag yan ay masayahin, dahil masaya ang ating puso. Bagamat ay dadanas ng pag-uusig o mga pagsubok, kailangan ay makita po ang masayahin na puso, masayahin na mukha, dahil tayo po ay follower po, no? O tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, at ang mensahe na ating daladala ay hindi lamang sa ating mga pananalita, maging sa ating panlabas na anyo, lalong higit sa ating ugali na ugali ng ating Panginoon. Tingnan po natin ang susunod na katanungan. What type of clothing displeases the Lord? Ano po yung pananamit na hindi nagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos? Ano kaya ang pananamit po ito? Yan. Tingnan po natin ang banal na kasulatan. Meron palang damit na hindi kaya aya sa ating Panginoon. Ano sabi ng Bible? Deuteronomy chapter 22 verse 5. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment.
For all that do so are abomination unto the Lord thy God. Kaya ano po sinasabi, ang babae daw ay huwag siyang magsusuot ng damit na panlalaki, ganun din ang lalaki huwag magsusuot ng pambabae. Ha? Dahil ang lahat na ito, ano daw po, abomination sa Tagalog ay karumaldumal o hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos. Maliwanag po ito. Simplihan po natin ang usapan. Ang babae daw ay hindi dapat magsusuot ng damit ng lalaki. Ano po yung damit ng lalaki? Pantalon, no po, ay yan po ay maliwanag. So ang babae, wag daw magpapantalon. Ang lalaki, wag daw po magpapalda, wag daw magbibistida, no? Wag magda-duster, wag magga-gown. So ang mga tao ay merong mga justification, meron naman pantalon na pambabae. So, yan po ay fashion. But in the beginning, malinaw po, ang damit po, ito po ay simbolo ng tinatawag nating follower ng Diyos o hindi, commandment keeper o hindi. Mababasa po natin yan sa bilang, no? Yung blue ribbon o blue ribbon. Ito po ay binigay sa sambayang Israel bilang palatandaan na sila ay commandment keeper. Kapag hindi ganun ang panusuot mo, ikaw ay commandment breaker. Sa panahon po natin ngayon, ay ang lalaki, ang usual na suot po niya, kapag siya'y nagsimba, kapag siya'y nagtatrabaho o nasa labas, ay pantalon. Yan po ay damit ng lalaki. So wag daw isusuot ng babae ang damit o suot na tumutukoy sa lalaki. Ganun din ang lalaki. Kaya nga kapag ang lalaki nagsuot po ng palda, ng duster, ng gown, ng bestida, ay naaasiwa mga tao. Pero pagdating po sa babae, nakapantalon, low waist pa, ngayon ay meron pang mga tawag dito, yung butas-butas pa yung mga pantalon because of fashion, ayun po ay dahil sa fashion. No? Hindi po natin susundin yung kayong kahinhinan ng alalahanin natin pag bumili tayo ng damit, we are representing Jesus Christ. Kapag ba si Jesus Christ ay kasama natin, ang susuot ba niya ay pantalon na may butas, ang pantalon na bakat, ang pantalon na low waist, kapag ikaw ay yuko, may nakikita sa likod, yan kaya ang susuot ni Jesus Christ? Sa mga lalaki, ano kaya ang susuot ni Jesus Christ? Kung tayo po ang tinatanong, no? So, kung si Jesus Christ ay kasama natin, makikita natin sa kasaysayan po ng Bible, siya ay sanctified, holy, spirit, soul, and body. Maging ang panlabas ng anyo'y makikita po sa kanya ang kabanalan at hindi siya nagsusuot ng damit na tumutukoy sa pambabae. Maliwanag po yan. Kung atin naman tutunghayan ang kasaysayan, may mga bansa sa kanilang mga kultura o sa kasaysayan na matagal na panahon na, ito ay mga tribal dress or costume, no? May mga lalaki na nakapalda, pero yun po ay hindi po yan na ginagamit na as a general na suot po ng lalaki. Yun po ay ang kanilang kasama sa kanilang kultura, sa kanilang kasaysayan. Pero ngayon po, kung ano ang kasuotan ng lalaki, yun nga po sinasabi ko ay pantalon. Ang kasuotan ng babae, palda, ay bestida, yun po ay ang mga tiyak na mga suot ng babae at lalaki. Kaya maging maingat po tayo dahil magbibigay tayo ng abomination o karumal-dumal yan sa harapan ng ating Diyos. Kaya minsan ay gumagawa po tayo ng excuse or justification. Ay, pati ba yan? Pakikialaman ng Diyos? Maliwanag po ang Bible, mga minamahal na kapatid, kaibigan at mga kasama. Yan po, Deuteronomy 22 verse 5. So does the Bible say anything about the length of ladies' hair? Pati ba ang buhok ay pinakikialaman ng Panginoon? Nasa Bible din ba ang buhok? Tingnan po natin at tunghayan natin kung ang sinasabi ng Bible. 1 Corinthians chapter 11 verses 14 to 15. Sa New Testament, si Pablo sumulat sa mga taga-Korinto, that not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him. Di ba pati ang kalikasan ay nagtuturo sa atin na kapag ang lalaki ay may mahabang buhok, ito ay kahihiyan sa kanya.
Subalit kung ang babae ay may mahabang buhok, ito ay kalwalatian sa kanya dahil ang kanyang buhok ay ibinigay sa kanya bilang pantakip or covering. No? So ano po sinasabi ng nature? Kailangan daw ang lalaki hindi mahabang buhok. Ang babae kailangan naman ay mahaba ang buhok. Baka naman isipin natin, nakikita po natin sa mga paintings, mga drawings, sa mga pictures, si Jesus Christ parang mahaba ang buhok. Bagamat di natin nakita yon, ay meron pong tinatawag na vow o kaya po ay tinatawag na sa Tagalog ang vow ay pangako, no, ng isang Nazarite. So ang Nazarite sa Numbers chapter 6, mababasa niyo po yan, ay hindi po yan pinapakain o pinapainom ng matatapang na alak o ibig sabihin yung ubas na fermented. Hindi rin po yan umiinom o kumakain tumitikim ng vinegar o ng suka. Ang kanyang buhok, hanggang hindi natatapos ang kanyang vow o pangako, ay hindi po yan gugupitin. Meron pong takdang panahon. Pero hindi habang buhay ay pahabain po ang kanyang buhok. Kaya yan po ay sa tinatawag na lumang tipan. Subalit dito sa bagong tipan, maliwanag po sinabi ni Pablo, pag mahaba ang buhok ng lalaki, ito'y kahihiyan sa kanya. So huwag tayong magpahaba ng buhok, mga kalalakihan. Ano kaya yung mahabang buhok? Siyempre po ay nakalitaw po yung tenga, bagamat hindi po akong model, no? At ganoon din ay hindi yan humahaba sa ating batok kasi po ay makikita naman natin kung mahaba talaga ang buhok, no? And then yung babae, gaano kahaba yung mahabang buhok sa babae? Ay yan po ay magiging basihan po natin yung ating shoulder line. Kailangan hindi na po yan iiksi sa shoulder line ang buhok po ng babae. Dahil ito nga po ay pantakip or covering na noong unang panahon, ang mga kababaihan sila ay nagsusuot po ng mga veils or belo. Nabutan ko pa po yan sa aking mga magulang kapag nagsisimba, naka-veil o belo po sila. Sa ibang mga bansa hanggang ngayon, naka-belo po sila. Tinatakpan po nila kasi nga po yan ay, sabi nga ay covering, yan po ay alalahanin natin yung covering cherub doon po sa most holy place, no? Doon sa sanctuaryo na pwede yung panuorin sa ating pong YouTube channel. Yun po sila ay nakatakip naman yung kanilang mga pakpak, hindi man makatingin sa kabanalan ng ating Diyos, no? At kanilang tinatakpan ang kanilang katawan. Ganun din yung ating mga buhok, yung mga pananamit. Kaya kailangan ito ay may paggalang sa ating Diyos. Ito ay representative tayo ng ating Panginoon. Ito ba ang kanyang susuot? Yan po ang ating isipin. Sa Matthew chapter 5 verse 36, neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black. So ang Bible ay nagsasabi, huwag daw tayong susumpa, no, sa ating ulo. Ganon din ay hindi natin pwedeng baguhin ang kulay ng ating buhok. Kaya yung pong magpapa-hair dye, yung nagpapa-highlights, yan po ay sa fashion po yan. Hindi po yan kalooban ng Diyos. Kung yan po ay kulay itim, dahil ay binigay ng Panginoon, huwag mo nang pakukulay. Kung yan ay nagiging puti, ay huwag mo na rin pakulay dahil ang puti o ang uban ay isa pong tanda ng kapantasan sa Panginoon. So, hindi naman ibig sabihin lahat na maputi ang buhok ay pantas. Ibig sabihin kung magputi man mga ating buhok, mga kapatid, mga minamahal, huwag na nating ipaitim. Kasi hindi po yan tunay. So, merong kasabihan kapag daw nagpapaday tayo, merong tinatawag na identity crisis. Meron tayong itinatago na hindi matanggap sa ating sarili. No? Kaya ang matanda, nagpapabata. Ang bata naman, minsan ay nagpapatanda. Di ko makalimutan ng grade 1 ko. Gusto ng mga kaklase ko ay 7 years old kami noon. Kung assuming kami 6 or 7 years old, gusto lahat ay 8 or 10. Gusto lang pinakamatanda. Pero nung umabot na po ng 18, 19, gusto na mga ngayon ay hindi natatanda. Ganyan po ang kaisipan ng tao. Pero makita po natin ngayon, kung sinasabi ng Bible, hindi mo pwedeng kulayan ang iyong buhok. No? Hindi tayo magpapakulay ng buhok kung tayo po ay tunay na tagasunod ng ating Panginoon. At marami na pong namatay sa hair dye kasi maa-absorb po yung chemical na yan ng ating scalp. Lalo na pag mainit ang panahon, bumubuka yung skin pores. Bumubuka rin yung pong ating scalp. Ano yung scalp? Ito yung balat ng ating ulo. Kung saan po yung mga buhok dyan. Pag uminit, pinagpapawisan ng ulo, ibig sabihin ay merong cooling process
So sa makatwid ay bumubuka yung skin pores. Kaya kapag meron kang nilagay na hair dye which is composed of different kinds of chemicals, it may be harmful, no? Kasi yan po hindi natural. Hindi po yung kulay na tunay, no, ng ating buhok. Yan po ay magbibigay ng iba't ibang uri ng karamdaman. At kung nabasa niyo na po yung news diyan po sa iba't ibang mga bansa, di ko nababanggitin yung mga bansa, pero ito ay mapapag-aralan nyo, matutunghayan nyo, hindi po kakaunti ang nakamatay dahil po sa hair dyeing. Lumalabo rin po yung mata at higit sa lahat po ay may mga allergies na pwedeng maging sanhi sa ating mga mukha, sa tenga at marami pang iba. Kaya ang tunay na Kristiyano, hindi yan magpapakulay ng buhok dahil lang na gusto niyang makipakita sa tao na siya ay hindi tumatanda. No? Hindi po yan kalooban ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng palitan ang kulay ng ating buhok upang siya gawing puti o upang siya gawing itim. No? We should radiate freshness. Palagi po makita sa atin yung kalakasan, kalusugan, no? Yung kahinhinan. No? Dahil tayo po ay representative ni Jesus Christ. Hindi tayo dapat na mapasunod ng anumang uri ng moda or fashion o kaya yung payo ng iba. Kailangan nating maingatan ang pagiging representative ng ating Diyos. Kaya kung basahin po natin na Isaiah chapter 3 verses 16 to 26 ay makikita po natin tumutukoy ito sa mga alahas. Ano pong nangyari? Ano naging kanilang kauwian o kapalaran? Sila po itinanggihan, ni-reject ng ating Panginoon, ang bayang Israel during that time. So ano pa pong kasama po dito? Yung tinatawag na amusements. Ito po ang masasabi nating trending o kaya naging problema din po ng sambahayan, lalo na ng mga magulang sa kanilang mga anak, sa mga apo. Bagamat minsan ay kasama na yung si lolo, si tatay, ano po, yung amusements po na tinatawag na hindi yung amusements of nature, kundi ay usually po ay yung sa mga computer games at marami pang iba tulad ng mga barilan. Sa tingin niyo ba kung andito si Jesus Christ magkikipagbarilan na nagbibigay ng buhay sa mga may sakit at namamatay? Hindi po, no? At ang ating Panginoon ay sa bagong tipan ay hindi po siya sumasang-ayon sa pagpatay. Bagamat sa lumang tipan, sa pangunguna ng Diyos, the theocratic form of government, yung panahon po ni Moses, yung mga hidden nations na hindi mananampalataya, pinaintulutan ng Diyos ng bayang Israel ay makibaka. Bakit po? Kasi po ang gawi ng mga hidden nations o hindi mananampalataya na nakapaikot sa bayang Israel para hindi maimpluwensyahan ang kanyang bayan sa kasamaan o fornication, pakikiyapid. Ang tao, ang lalaki, ay katabi niya po ay kapwa lalaki. Ang babae, katabi niya po ay kapwa babae. Sa aklat po ng Deuteronomy, makikita niyo po yan. At yung tao, katabi niya po ay hayop. Ang kaya ang gusto ng Panginoon ay yan ay hindi ma-adapt ng kanyang bayan. Kaya pinapapatay niya yan hanggang sa ikatlog, ang ika-4 na salinlahi, maging ang mga sanggol. Bakit kaya ganon? Kasi po hindi po sila magbabago ng kanilang mga gawi dahil ang Diyos ay pantas sa lahat, alam niya po yan. Kaya yan ang utos noong sa lumang tipan. Bagamat sa aklat ni Isaiah, chapter 3, makikita nyo rin po yan, no, na magkakaroon po ng pagtatapos ng digmaan. No, maging sa aklat po ni Micah. So, ang amusement, maging maingat po tayo. So, what principles in the Bible can we apply to amusement and entertainment? Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan para sa ating pong kasiyahan? No? Habang buhay ba, araw-araw ba, magpapapagod tayo? Puro na lang ba sa pag-aaral ng salita ng Diyos o kaya paghahayag ng salita ng Diyos? Si Jesus Christ ba ay wala siyang amusement or entertainment during his time when he lived here on earth for 33 or 30 years or 30 more than 30 years? Tingnan po natin ang sinasabi ng Bible. Sa Philippians chapter 4 verse 8, ito po ang gustong ng Panginoon sa lahat ng ating mga senses, no? The senses po natin. Finally, brethren, whatsoever things are true, kailangan ay totoo yung pinapanood natin. Yung pinapanood nating mga pelikula ay totoo o yan po ay kasipan lang ng tao, yan lang ay kwento lang. Lalo na kung ito ay meron pong kinalaman sa violence,
sa addiction, alcoholism, o anumang klaseng bisyo, and then sa sex at marami pang iba. Whatsoever things are honest, yung may katapatan. Whatsoever things are just, yung matuwid. Whatsoever things are pure, yung dalisay. Whatsoever things are lovely, kaibig-ibig. Anumang mga bagay na nagbibigay ng mabuting balita, good report. If there be any virtue, kung meron mang ganitong klaseng ugali o kagandang loob, and if there be any praise, kung ano man ang maging kapuri-puri, think on these things. Ito daw yung ating pag-isipan. Ito ang maging amusement po natin. Kaya kapag meron tayong mga recreation, amusement, entertainment, isipin natin kung kasama ko si Kristo, masisiyahan din po kaya siya? Ito ba ay sumasang-ayon sa Philippians chapter 4 verse 8 na kanyang inihahayag sa kanyang mga tagasunod? Yan po ang maging magandang katanungan po para sa atin. So, yung can our spiritual life be affected by watching scenes of violence? Maapektuhan ba ang ating spiritualidad? No? Ang ating kabanalan? Kung tayo ay manunood ng mga pelikula na mayroong violence, ano yung violence? Patayan, no? O kaya yung saktan ang kanyang kapwa. Crime and adultery, even if they are not true, kahit ito yung mga kwento lang, hindi kaya maapektuhan o ito yung nakaka-addict. Naranasan nyo na ba yung napanood nyo kahapon o kagabi? Pagkagising sa umaga, yun nandiyan pa, nakabakat sa isip natin? O kaya ikaw ay nakakita ng aksidente, naharapan, o kaya ay nagpatayan sa daan, after many years ay nandiyan pa po yan sa ating alaala. What more kung ganyan palagi yung ating pinapanood? Ano sabi po ng Bible? By beholding, we become changed. Sa pamamagitan ng pagtingin, tayo po ay nababago. Kung violence, crime, adultery, at marami pang mga bisyo ang panonoorin natin, yan po ay magiging magiging wise po natin. Sino dapat nating tingnan? Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya kapag lagi natin siyang tinitingnan, magiging katulad natin siya. No? Kapag siya'y ating pinag-aaralan ng kanyang ugali, magiging katulad natin siya. Subalit kung palagi po ang pinapanood natin, violence, crime, adultery, and so on and so forth, which is tinatawag na worldly, kaya maging maingat po tayo. Si Jesus Christ kaya manunood po ng violence? Si Jesus Christ kaya manunood po ng crime and adultery? Yan po ang magiging tanong natin pagdating sa amusement and entertainment or recreation. Sa Isaiah chapter 33, verses 15 to 17, ang sabi po ng Bible, He that walketh righteously and speaketh upright, he that despiseth the gain of oppressions, that shaketh his hands from holding of bribes, that stoppeth his ears from hearing of blood, and shutteth his eyes from seeing evil, he shall dwell on high, his place of defense shall be the munitions of rocks, bread shall be given him, his water shall be sure. Thine eyes shall see the king in his beauty, they shall behold the land that is very far off. So, ang sinasabi po dito sa Isaiah chapter 33, mga kapatid. So, ang sinasabi po dito, yun daw pong, no? Hindi tumatanggap ng suhol. Yan. Pero susunod po, yung highlighted. Yung hindi po nakikinig, tinatakpan ng tenga sa mga violence, hearing of blood. Ano pa po? At tinatakpan niya ang kanyang mga mata na makakita ng kasamaan. Meron pong kalakip na pangako yan. No? Sila daw mananahan sa kataas-taasan. Ibig sabihin kasama ang ating Panginoon. At ang kanilang tagapagtanggol ay ang mga bato o the Rock of Ages, of course, is Jesus Christ. No? Ang tinapay niya ay tiyak o pagkain ay tiyak. Maging ang kanyang inumin. At makikita daw ang hari. Sinong hari ng mga hari? Panginoon ng Panginoon. Ang ating Panginoong Jesucristo. Napakagandang pangako, napakasimple ang instruction, but without the aid of the Holy Spirit, siyempre po hindi yan maganda. Lalo na ngayon, no? Kita mo sa social media. Binuksan mo yung Facebook, maya-maya meron na nagti-TikTok. Kung ano-ano na ang pinapakita. And then meron pong mga violence, yung bisyo, andyan na lahat. Kaya maging maingat po tayo. So patuloy po tayo.
Okay, so what advice is given to the person who wants to look for things that are good and uplifting? So ano yung payo ng banal na kasulatan no, ng ating Panginoon sa tao na naghahanap po ng mga mabubuting bagay at nakakapagpabanal? Yan, uplifting, no? Spiritual upliftment. So tingnan po natin ang sinasabi ng Bible. 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Love not the world, wag daw nating iibigin ang sanlibutan. At lahat ng mga bagay na nandito sa sanlibutan. Ano po yan? No? O, ayun nga, violence, yung adultery, yung crime, at lahat po ng mga bisyo, nandiyan na po. Vices, no? If any man love the world, the love of the Father is not in him. So kung sino man ang umibig sa sanlibutan na pinagaharian ng Prince of Darkness, no, walang iba kundi ang ating kaaway, kaya kahit saan ka magpunta ay meron pong mga kasamaan at mga krimen na nangyayari o nagaganap. For all that is in the world, ano daw po, kung ano daw ang nasa sanlibutan, the lust of the flesh, ang pita ng laman, and the lust of the eyes, ang pita ng mata, and the pride of life, ang kapalaluan, it is not of the Father but is of the world. Wala daw pong wala po yung kaugnayan sa ating Diyos, kundi yan ay nandito lang sa sanlibutan. And the world passeth away and the lust thereof. At lilipas daw po ang sanlibutan ng lahat po ng mga pita na yan. But he that doeth the will of God abideth forever. Subalit ang gumaganap sa kalooban ng Diyos, siya ay mananatili magpakailanman. O sa makatwid siya ay mabubuhay na walang hanggan. Yan nga po yung ating hinahangad, yung pinaka-prize natin o reward, everlasting life. No? Yan po sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag ibigin ang sanlibutan. So what does God instruct those who wish to show gratitude to Jesus for having saved them? No? Ano naman daw po ang turo ng ating Diyos, no? Upang maipakita yung pagiging pasalamat natin sa ating Panginoon dahil tayo ay kanyang iniligtas sa tiyak na kamatayan. Ang sabi po ng Bible, wherefore gird up the loins of your mind. No? Be sober and hope to the end of the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. So pag sinabing gird up your loins of your mind, isa po siyang simbolo na bantayan po natin ang ating kaisipan. Ano pong pumapasok sa ating kaisipan? Lahat ng pumapasok sa ating senses, yung paningin, yung pangamoy, pandama, pakinig, no? At yung panlasa, kailangan daw nating bigkisin yung ating kaisipan. Lalo na po yung mga bagay na binanggit kanina, no? Yung crime, yung violence, yung adultery, na mga bisyo, yan. Sabi po, but as he which hath called you is holy, dahil ang tumawag sa inyo ay banal, so be ye holy in all manner of conversation. Kaya nawa kayo ay maging banal sa lahat po ng mga pakikipag-usap o kaya ay pagiging citizen o magiging mamamayan. Because it is written, dahil ito ay nasusulat, ikaw ay magpakabanal dahil ako'y banal, sabi po yan ng ating Panginoon. So maliwanag po ang Bible, ay wag daw nating gamitin yung fashion o yung ating mga nakalipas na panahon, wala pa tayo sa Panginoon, wag na raw natin po yung babalikan pa at ating pong bigkisin ang ating mga kaisipan sa mga bagay na makalangit. And if we call on the Father who without respect of persons of judge it according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear, for as much as you know that ye were not redeemed with corruptible things. So tayo daw po iniligtas, hindi po sa mga bagay na lumilipas. Katulad daw ng pilak at ng ginto. From your vain conversation received by tradition from your fathers, na yung ating mga pag-aangkin na walang kabuluhan na natanggap natin, no, sa ating mga ninuno, mga tradisyon, mga turo ng tao, but with the precious blood of Christ, kundi sa pamamagitan ng napakahalagang dugo ng ating Panginoon bilang kordero na walang kapintasan at wala pong dungis. So yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan, 1 Peter chapter 1 verses 13 to 19. So what alone should motivate us to obey God? Ano kaya ang magtuturo,
ang motivation ay parang tayo ay inahalina, ay yung tinuturuan, ay gustong ito ang mangyari, no? Upang ating sundin ang ating Diyos, maging masunurin sa ating Diyos. So 1 Peter chapter 2 verses 21 to 25. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example. So tayo daw ay tinawag, no? Dahil naghirap ang ating Panginoon at nagturo siya o nag-iwan siya ng mabuting halimbawa that ye should follow his steps, ay atin daw pong sundin ang kanyang mga yapak, who did no sin, na hindi nagkasala, neither was guile found in his mouth, hindi nagsinungaling, who when he was reviled not again. No? Nang siya po ay tuksuin, nang siya ay gawan ng masama, ay hindi po siya gumanti. When he suffered, nang siya pinahirapan, siya ay he was threatened, he threatened not, hindi po siya gumanti, but committed himself to him that judgeth righteously. So ipinagkaloob sa Ama ang lahat. Kaya yan po ang ugali ng ating Panginoon, hindi siya gumaganti sa gumagawa ng masama sa kanya, no? At ano po ang higit sa lahat ay ipinakita niya sa atin ang mabuting halimbawa. So pagpapatuloy, who his own self bear our sins, na kanyang buhat-buhat yung ating mga kasalanan in his own body on the tree. So siya po ay nabayubay sa krus. That we, kung tayo, being dead to sins, should live unto righteousness. Kung tayo daw ay hindi na magpatuloy sa kasalanan, tayo mabubuhay sa katwiran. By whose stripes ye were healed. No? Yung mga hagupit sa kanya, yung palo sa kanya, tayo po ay pinagaling. Inako niya lahat, sinalo lahat ng ating Panginoon. Alalahanin natin, for the wages of sin is death. Ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, siya rin ang namatay. For ye were as sheep going astray, para daw tayong mga tupa na nawawala, but are now returned unto the shepherd. Kundi ngayon po ay tayo ay nanunumbalik sa ating Panginoon, ang ating pastor and bishop of your souls. Siya rin po ang ating tinatawag na nangunguna sa ating kaluluwa. Siyang bishop, siyang shepherd natin. So sa patuloy, ang konklusyon, mga minamahal na kapatid, kaibigan, mga kasama, yan. Where can we obtain strength to change our habits and customs? Siyempre, by nature, tayo po ay mahina, ay makasanlibutan, makasarili, gusto ng tao ay kalaswaan, subukan mong lumabas, magtingin-tingin, mag-obserba, saan ka makakakita ng taong mas marami yung nagba-Bible study o sa sugalan? Yung nag-aaral ng salita ng Diyos, kaya ay doon po sa tinatawag po na mga beer house o kaya kung saan yung mga bisyo. Kaya yung ating likas po, hindi niya hanapin ang katuwiran kung wala po ang pagpapasakop natin sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, na tayo maniwala na siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo at siya'y namatay upang tubusin ang ating mga kasalanan, at ayaw na natin siyang ipakumuli sa pamamagitan ng paglabag at pagsalangsang sa kanyang kalooban, tayo po'y magiging maingat. No? Kaya ay, kailangan nating humingi ng lakas sa kanya upang hindi na tayo manumbalik sa mga panahon na tayo ay wala pa sa kanya. Philippians chapter 2 verse 13, chapter 4 verse 13. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. So ang Diyos ang gumagawa sa atin upang tayo magnais o magnasa at gumanap, no, ayon sa kanyang kabutihan, no? I can do all things through Christ who strengtheneth me. Ako'y magagawa ko lahat na ito sa pamamagitan ng Kristo na nagpapalakas sa atin. Kanino lang tayo pwedeng humugot o kumuha ng lakas? Sa Panginoong Yesus lamang. Kung wala si Jesus Christ sa ating buhay, ay babalikan po natin ang kalaswaan, ang mga iba't ibang mga bisyo, ang violence, ang crime, and sex, adultery, lahat po yan ay babalikan natin. Subalit, ang Diyos ang siyang gumagawa sa atin. Siya po ang nagsasabi, eto yung gawin mo. Kailangan natin maniwala at magpasakop. Sa pamamagitan ng lakas niya, tayo po ay magiging malakas. No? So what reward awaits overcomers? So sa lahat po na nagpasakop sa kanya, sumunod sa kanya, ano po ang naghihintay po na gantimpala? Sa Mark chapter 10 verses 28 to 30, then Peter began to say unto him,
Lo, we have left all and have followed thee. Sabi ni Pedro kay sa ating Panginoon Kristo ay nakita nyo at iniwanan namin ang lahat at kami sumunod sa iyo. And Jesus answered at sinagot ng ating Panginoon Kristo at akin nga sinasabi sa iyo, there is no man that hath left house. Wala daw tao na iniwanan ng kanyang bahay o ang kanyang na mga kapatid, na lalaki, babae, tatay, nanay, asawa o mga anak o mga ari-arian, mga lupa sa aking pangalan for my sake and the gospel's sake. So o sa pamamagitan din ng ebanghelyo. But he shall receive 100-fold now in this time. So magmamana daw po siya ng 100 bahagi sa panahon na ito. Houses, brethren, sisters, mothers, children, and lands with persecutions and in the world to come, eternal life. Kaya daw, ang naghihintay sa lahat po na magpapasakop sa ating Panginoon, ano daw po siya? Siya ay pagpapalain, both spiritually, physically, and materially, no? Or financially. At ganun din, lalong higit, saan po? Siya po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Kung hindi man natin ma-appreciate yung buhay at lakas, pag-iingat ng ating Panginoon, ay kailangan na nating ma-appreciate. Hindi po palaging pera o material na bagay ang pinakamahalaga o tinatawag na blessing. Hindi po yan. Kung hindi nabago po tayo mula sa pagiging makasalanan patungo sa pagiging matuwid sa pamamagitan ni Kristo. Yan po ang pinakapangunahing pagpapala. Kaya nga ay pagkakaloob niya lahat yung ating mga pangangailangan. Yun nga lang ang gusto po natin ay hindi yung needs, hindi yung necessities, kundi yung wants. Ito yung gusto ko, hindi yung ating kailangan. Kaya minsan ganyan po ang nangyayari. Pero kung yan ay ipapagpasakop natin sa ating Panginoon, mababago po yung ating kaisipan, yung ating pananaw at ang mga hangarin natin sa buhay pong ito. Kaya pasalamatan natin ang ating Panginoon at tinuruan niya po tayo sa tinatawag na tunay na kagandahan na tumutukoy sa buong ating pong pagkatao, sa isip, sa katawan, sa ugali, ganun din po sa ating panlabas na anyo at kung paano po tayo paano natin gamitin yung senses, yung mata, yung ilong, panlasa, pandinig, pandama. Sang-ayon po sa kalooban ng Panginoon. So dito po nagtatapos yung ating pag-aaral. Kung may mga katanungan po kayo, pwede nyo pong i-type sa atin pong comment box. At kung meron man po kayong mga panalangin, ay hinihiling ko po na ilagay nyo po, i-type na dyan sa ating comment box sa Facebook Live. At ganoon din po dito po sa ating tinatawag po na chat box dito po sa Zoom. So tayo po ay magpasalamat sa Panginoon at binigyan niya po tayo ng napakagandang pagkakataon upang tayo ay mabago niya mula sa ating pagiging tinatawag na makasanlibutan, no? At patungo po doon sa pagiging matuwid na katulad ng ating Panginoon. At ito po ang aking dalangin ng pagpapala ng Panginoon na siya sumaatin alang-alang po sa banal na pangalan ng ating Panginoon Yesus. Amen. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo, kami nagpapasalamat sa pagkakataon na kami magsama-sama upang aming pag-aralan po ang inyong mga salita mula sa banal na kasulatan. Salamat din po, Diyos, at sa mga turo na ito ay pinaliwanagan niyo po ang aming kaisipan kung ano po ang tunay na kagandahan na inyong inaasahan sa lahat po ng inyong tagasunod at kung ano po yung karumaldumal sa inyong banal na harapan sa kabila po ng aming pag-aangkin bilang inyong tagasunod o anak na lalaki at babae. Salamat po, Diyos, sa buhay at lakas ng aming taglay. Patuloy naming dinadalangin po ang bawat isa sa amin, ang pag-iingat niyo po sa panahon po ng bagyo, baha at ganun din po sa kalamidad. Kasama na rin po ang pandemya at kami po rin ay lumalapit sa inyo at nagsusumamo na kami palagi niyong gabayan at nawarin, O Diyos, ang aming mga kaisipan ay maitungo sa lahat ng mga bagay na makalangit. Nadalangin po namin ang si Matthew naway tanggapin niya po ang katotohanan at ganun din po ang mga interesado at mga candidates for baptism ay naway patuloy niyo silang paliwanagan at kanilang tanggapin ang katotohanan na kay Kristo at ang programa po na ito naway patuloy niyo rin pong gamitin para sa pagpapahayag ng
inyong mga salita. At ganun din po, Diyos, ay patuloy naming dinadalangin ang aming mga mahal sa buhay at ganun din ang mga kapatiran na may karamdaman, Sister Cherry Estevar, at ganun din si Sister Desi Reliermo sa kanyang complete healing, sa kanilang complete healing. Dinadalangin din po namin, O Diyos, si Kuya Leds de la Paz sa kanyang karamdaman. Kayong dakilang manggagamot at kakaalam sa lahat po ng nakakabuti sa bawat isa sa amin. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang gawain sa buong sanlibutan at ganoon din ang lahat ng umaasa sa inyong kapangyarihan, sa inyong habag at sa inyong dakilang pag-ibig ay naway maawa po kayo sa mahabag at inyo nawang dinggin ang aming mga dalangin. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala lamang sa inyo at nawa rin ang aming dalangin ay makarating po sa luklukan ng awa upang kami makatamo po ng katugunan mula po sa inyong luklukan. Alang-alang po sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ayan. So nawa po ang mga salitang ito at ang payo na ito ay magbigay po sa atin ng karagdagan na kalakasan, hindi po magiging kahinaan, no? Kundi ito magbibigay sa atin ng inspirasyon sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Dahil wala na pong katanungan at ang oras ay tapos na rin, at dito po nagtatapos yung ating programa sa gabi ito. At nawa ay palagi niyong tunghayan ang ating programa Tuesdays and Thursdays. Tayo po ay merong online Bible studies at 7 o'clock. Kung sakali po in the evening, kung sakali po ay hindi natin mahabol because of yung ating mga tinatawag na cares o yung mga abala natin, ay pwede niyo pong tunghayan yung ating YouTube channel. Search lang Roland de la Paz at lahat po mapapanood nyo lahat ng ating mga videos or presentations mula po noong February 28, 2021 hanggang sa panahong kasalukuyan. Pwede nyo po i-share yan kasi nakapublic. So hanggang dito po, ito po ang inyong lingkod na nagsasabi po at nagpapaalam na stay safe and God bless.